Araw mga ka-faithful, ang ating pong pinag-usapan this week is managing our moods. So let's talk about the control on our weaknesses. Lahat naman po ng mga great leaders, meron at merong weaknesses. At ang sabi po sa James 5 verses 13 to 16, sa ano-ano mang mga nararamdaman natin, huwag nating kalimutan na makipag-pray. Huwag din po nating kalimutan na umubot sa ibang mga tao para tayo po ay tulungan. Tingnan po natin yung tatlong bahagi ng proseso na ginagamit po ng Panginoon para i-transform ang ating mga weaknesses into strength. Unang-una na po doon yung aminin. Dapat aware tayo. Alam natin kung saan tayo mahina, kailan tayo mahina, paano ba nangyayari ang ating kahinaan. And as we identify all our weaknesses, that will lead us to the Lord. Na Panginoon, ano po ba ang gagawin? Lord, hindi ko po kayang pagtagumpayan ito sa sarili kong lakas. Number 2, let's allow God to use our weaknesses. Na Lord, ito po yun. Hindi mo naman po sasayangin ito. Yun po ang maganda sa Lord eh. Hindi niya sinasayang ang mga bagay-bagay. Saan po ba ginagamit ng Panginoon ang ating mga kahinaan? Para hindi tayo maging mayabang, para pahalagahan din po natin ang ibang tao na makakatulong sa atin at hindi lahat ay kaya natin, para din po tayo maging dependent kay God. Alam nyo, usong-uso ngayon yung maging independent. Pero sa spirituality, we really need to be more and more dependent on God. Habang tumatagal, mas lalo tayong nagiging dependent sa Panginoon. And of course, yung mga weaknesses natin, eventually, God will use it to something na makakapag-minister tayo sa ibang tao. Yung naranasan natin, magagamit natin na testimony na kung tayo na pagtagumpayan natin yon, kaya din po ng iba. Pangatlo sa proseso. So una, inamin natin. Pangalawa, pinagamit natin kay Lord. At ang ikatlo ay i-admit natin sa harap ng ibang tao. It doesn't have to be many people, kahit nga po isang trusted. Let's openly admit our weaknesses to change them. Na Lord, willing ako magbago. At may isang tao na may accountability ka na tulungan mo ako mag-pray at tulungan mo akong magbago. Tandaan natin, whenever we humble down, God will give us the grace. Remember, God gives grace to the humble. At remember, kapag hindi kino-confess, walang healing na magaganap. But as we confess, therefore, we shall be healed. At kapag sinasabi po natin sa ibang tao yung ating pong mga kahinaan na ating pong napapagtagumpayan, mas lalo po tayong nagiging better leaders. Better leaders kasi nakaka-relate sila sa atin. Ang hirap po ng leader na masyadong perfect, di ba? At saka mahirap din na i-maintain yung level ng perfection na yan. Kaya napapansin nyo yung mga bumabagsak, yun yung masyadong kinip na mataas ang standards na hindi na nakatapak ang paa sa lupa. Ganun po ang example ng leader na si Paul. Ina-admit niya yung kanyang frustrations, ina-admit niya yung kanyang faults, ang failures, ang feelings at ang kanyang fears. Pero makikita niyo po, sa lahat ng yon, pag sinabi niyang nanghihina siya, may pansalo siya agad. Kapag sinasabi niyang pumalpak siya, ma-magnify niya ulit ang Panginoon. So in all our weaknesses, let's always acknowledge that God's power is made perfect through our weaknesses. So sa ating pong kahinaan, yan po ang gagamiting tuntungan ng Panginoon para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Salamat po. God bless you, ka-faithful.